tinakda niya ito na katagpuin tayong lahat na kanyang mga anak, mga lingkod. At lahat po na nagmamahal sa Kanya. Kaya, mapalad ka na dito ka, nakarating ka. This is the best place you shall be every Sunday. Dahil ang Diyos ang siyang nagtatakda ng natatanging lugar na katagpuin Kanya. May isang general na kanyang pangalan ay Naaman, na may sakit siya na leprosy. Sa kapanahunan noon ay wala pong gamot sa leprosy. Antayin mo na lang yung kamatayan mo. At siya ay general ng army ng Assyria. General, ang isang general ay mataas ang kanyang posisyon. Kanya lang may lingkod siya o alipin na Israelita. Nagsabi sa kanya, may nagpapagaling na propeta. Oh, baka pwede ay subukan mo, baka mapagaling ka. At alam ninyo ang sabi ni Elisha kay Naaman, pumunta ka doon sa Jordan River. Siya yung nagtakda eh. Pumunta ka. At ikaw ay lumubog ng 7 beses. May instruction. At nung mapakinggan ni Naaman yun, ay nagalit si Naaman. Bakit doon pa ang dumi ang Jordan River? Bakit di na lang sa Damascus na maganda yung ilog doon? Alam po ninyo, mahalaga po yung instructions ng Panginoon. At pumunta si Elisha, wala siyang magawa. Gusto niya mapagaling eh. Lahat tayo may pangangailangan ngayon, pero pakinggan mo yung instruction ng Panginoon dahil doon po yung susi sa instruction ng Panginoon. So ayaw niya nung umpisa. Akala ko ay katagpuin niya ako. Ganun. Pero sabi ng alipin na babae, sumunod ka. Dahil kung hindi ka sumunod, baka hindi mo matanggap yung pagpapala ng Diyos. Sumunod si Naaman at alam po ninyo, napagaling siya sa kanyang leprosy. At sabi pa, ang kanyang balat ay parang balat ng sanggol. Na ang Diyos po ang siyang nagtatakda ng kanyang lugar kung saan tayo katagpuin. At bawat linggo, ito pong itinakda niya, nabulwagan niya para katagpuin ang bawat isa. Na kung saan, ay dito mo mapapakinggan yung natatanging salita ng Diyos sa isang kapanahunan. Na ang Diyos ay nagsasalita pa rin hanggang ngayon. He is our living Redeemer. Hindi po siya basta namatay lang sa krus. At tapos na. Ang natapos po yung ginawa niya sa kanyang katauhan bilang isang tao. Yun yung natapos. But the Redeemer lives. He's the living God. He lives in us. He's still working His works in our lives. He's still the hero. He's still the miracle-working God. Natutuwa siya kapag mayroon pong naghahangad na maranasan yung kanyang katangian. It's the pleasure of God to meet you when you understand who He is with all His attributes that He laid down in His Word. I'm glad you're here. Come on, say it to somebody. I'm glad you're here. The best place you can ever be every Sunday. Ako po ay talagang hindi ko na may miss ang Sunday. I know that every Sunday, I have always the privilege to meet the living God who created the heavens and the earth. Let's go to Psalm 84, verse 1 to 10. Psalm 84, verse 1 to 10. At ito po ang nakasaad dito. Bless, Psalm 84, verse 1 to 10. Parang hindi na ikan. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs. Ang aking kaluluwa ay naghahangad. Yes, even faints for the courts of the Lord. Yung bulwagan ng Panginoon. Na ngayon ay nandito po. The courts of the Lord.